Ang Hajj ay itinakda sa mga kilalang buwan, kaya sino man ang maglayong magsagawa ng Hajj doon sa pamamagitan ng pagpasok sa kalagayan ng Ihram. Magkagayon, siya ay hindi dapat makipagtalik sa kanyang mga asawa. Huwag gumawa ng mga kasalanan o makipagtalo na magdudulot ng away o puot sa panahon ng Hajj. At anumang kabutihan ang inyong gagawin, katiyakang ito ay nababatid ng Allah at gagantimpalaan ng kabutihan. At magdala kayo ng inyong baon para sa inyong paglalakbay. Subalit, ang pinakamabuting baon ay ang inyong takwa, pagkatakot sa Allah at matakot sa akin o kayong mga taong nagtataglay ng pag-unawa. Hindi isang pagkakasala sa inyo kung kayo ay humanap ng biyaya ng inyong Panginoon sa panahon ng Hajj sa pamamagitan ng kalakalan. Subalit, kung kayo ay lumisan mula sa kapatagan ng Arafat, inyong alalahanin ang Allah sa pamamagitan ng pagbubunyi sa kanyang papuri sa Masyaril Haram. At siya ay inyong alalahanin na kayo ay kanyang pinatnubayan at katotohanan kayo noon ay dating kabilang sa mga nangaligaw. Pagkaraan, kayo ay lumisan mula sa puok ng Musdalifa na kung saan ang lahat ng tao ay lumilisan at kayo ay magsumamo ng kapatawaran sa Allah. Katotohanan, ang Allah ay mapagpatawad, ang maawain. Kaya kapag inyong nabuo na ang inyong manasik, inyong alalahanin ang Allah tulad ng inyong pag-alaala sa inyong mga ninuno o higit pang pag-alaala. Subalit, kabilang sa sangkatauhan ay ang isang nagsasabi at nananalangin, "Aming Panginoon, ipagkaloob mo po sa amin sa mundong ito ang yaman at mga anak." Subalit, siya ay walang matatamong anumang mabuting bahagi sa kabilang buhay. At kabilang sa kanila ay isang nagsasabing, "Aming Panginoon, ipagkaloob mo po sa amin ang kabutihan ng mundong ito at kabutihan ng kabilang buhay at iligtas mo po kami sa parusa ng apoy." Sila yaong magtatamo ng mabuting bahagi para sa anumang kanilang pinagsumikapan at ang Allah ay maagap sa pagtutuos ng mga gawa. At inyong alalahanin ang Allah sa loob ng mga itinakdang bilang na araw. Ngunit sino man ang nagmamadali para sa kanyang paglisan sa 2 araw, hindi isang pagkakasala sa kanya. At sino man ang magpaliban hanggang sa 3 araw, hindi isang pagkakasala sa kanya. Para sa sino mang natatakot sa Allah, at inyong katakutan ng Allah at inyong alalahanin na sa kanya kayo ay titipunin. At kabilang sa sangkatauhan
sa mga mapagkunwari ay isa na ang kanyang pananalita ay maaaring makapagbigay kasiyahan sa iyo sa mundong ito. At kanyang tinatawag ang ala upang saksihan ang anumang nasa kanyang puso, subalit siya ang pinakamalupit sa mga kalaban. At kapag sinasabi sa kanya, matakot ka sa ala, siya ay hindi tumatalima, bagkus ang pagmamalaki ay naghahatid sa kanya ng higit pang kasamaan. Kaya sapat na sa kanya ang impyerno at sadyang napakasamang puok ng paghihimlayan. At kabilang sa sangkatauhan ay isang nakahandang magbuwis ng sariling buhay upang hanapin ang kasiyahan ng ala, at ang ala ay tigip ng kabaitan sa kanyang mga alipin. O kayong mga naniwala, pumasok kayo sa Islam ng lubusan at buong puso, at huwag kayong sumunod sa mga yapak ng Satanas. Katotohanan, para sa inyo, siya ay isang hayag na kaaway. At kung kayo ay napalihis pagkaraan na ang malinaw na ayat, aral o babala ay dumating sa inyo, sa makatwid, dapat ninyong malaman na ang ala ay ganap na makapangyarihan, tigip ng karunungan. Sila ba ay walang hinihintay, maliban na ang ala ay nararapat na lumapit sa kanila sa mga anino ng mga ulap at maging ang mga anghel? Pagkaraan, ang pangyayari o ang kaso ay saka lamang napagpasyahan, at sa ala ibabalik ang lahat ng mga pangyayari. Tanungin mo ang mga anak ni Israel kung ilang ayat, tanda ng katibayan ang aming naipagkaloob sa kanila. At sino mang magpalit o magbago sa pagpapala ng ala para sa kawalan ng paniniwala, pagkaraang ito ay dumating sa kanya, magkagayon ang ala ay mahigpit sa pagpaparusa. Ginawang kaakit-akit ang buhay sa mundong ito para sa mga di naniniwala, at kanilang kinukutya yung mga naniniwala. Subalit, yung mga natatakot sa ala ay nakapaibabaw sa kanila sa mga di naniwala sa araw ng pagkabuhay na muli. At ang ala ay nagbibigay ng panustos sa sinumang kanyang nais ng walang pagtutuos o takdang sukat. Ang sangkatauhan noon ay iisang pamayanan na sumasamba lamang sa ala bago sila nagkawatak-watak, at ang ala ay nagpadala ng mga propeta bilang tagapaghatid ng magandang balita at tagapagbabala. At sa kanila ay ibinaba o ipinahayag ang kasulatan sa katotohanan upang maghatol sa pagitan ng mga tao hinggil sa anumang kanilang pinagkaiba rito. At walang ipinagkaiba rito sa kasulatan maliban yaong mga pinagkalooban nito, ang mga Hudyo at Kristiyano, pagkaraang dumating sa kanila ang mga malilinaw na katibayan na nagbunga ng matinding paninibugho sa isa't isa. At pinatnubayan ng ala
yaong mga naniwala sa katotohanan hinggil sa anumang kanilang ipinagkaiba rito sa pamamagitan ng kanyang kapahintulutan. At ang ala ay nagpapatnubay sa sinumang kanyang nais sa isang matuwid na landas. O kayo ba ay nag-aakala na kayo ay makapapasok sa paraiso, samantalang ang gayong pagsubok ay hindi pa dumating sa inyo, tulad ng pagsubok na dumating sa mga yumaong nauna sa inyo? Sila ay dumanas ng matinding kahirapan at paghihikahos, at sila ay nalikalig, at maging ang kanilang sugo at yaong mga naniniwalang kasama niya ay nagsabing, kailan kaya darating ang tulong ng ala? Walang alinlangan, ang tulong ng ala ay nalalapit na.